Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayong araw. Ang inyong kapatid dito ay lubhang nagagalak na makasama kayo muli sa isang napakagandang umaga na ito na binigay sa atin ng ating makapangyarihang Diyos. Ako ay nagpupugay sa bawat isa sa inyong nakatayo na, nakaupo man o naglalakad habang nakikinig sa aming panalangin ngayong umaga. Salamat sa lahat ng mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa aming ministeryo, sa mga nakabantay sa aming mga live stream, sa mga nag-comment ng mga prayer request, at sa lahat ng mga sumali sa aming community of faith. Ang inyong presensya ay nagbibigay ng malaking inspirasyon sa amin na patuloy na maglingkod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bago pa man tayo nagsimula sa aming panalangin ngayong araw, nais kong magpasalamat ng lubos sa ating Amang sa Langit dahil sa pagkakaroon natin ng bagong araw na ito. Salamat Panginoon dahil binigyan mo kami ng pagkakataong makita ang umaga na ito. Salamat dahil hininga ng buhay ay nasa aming mga puso pa rin. Salamat dahil ang aming mga mata ay nakabukas pa upang makita ang liwanag ng araw na ito. Salamat dahil ang aming mga tenga ay nakaririnig pa ng mga tunog ng kapaligiran. Salamat dahil ang aming mga kamay ay gumagalaw pa upang gumawa ng mga gawain para sa inyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon dahil ang aming mga pamilya ay ligtas pa rin sa aming mga tahanan. Salamat dahil may pagkain pa rin kami sa aming mga hapag. Salamat dahil may tirahan pa rin kami na tumutulong sa amin. Salamat dahil may trabaho pa rin ang marami sa amin na nagbibigay ng ikabubuhay namin. Lahat ng mga pagpapalang ito ay mula sa inyong walang hanggang pag-ibig at habag sa amin. Ngayong umaga, nais naming pag-usapan ang napakahalagang tema tungkol sa pagkakaroon ng makapangyarihang simula sa bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon. Marami sa atin ay nagsisimula ang araw ng walang direksyon, walang sigla at walang pag-asa na magkakaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Subalit ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin na ang bawat umaga ay puno ng mga bagong pag-asa, ng mga bagong pagkakataon at ng mga bagong blessing na hinihintay lang natin na makamit. Hindi tayo dapat magsimula ang aming mga araw na parang mga zombie na walang layunin, kundi dapat nating simulan ang aming mga araw na may kamalayan na tayo ay mga anak ng hari ng mga hari, na tayo ay mga tagapagmana ng walang hanggang kaharian, na tayo ay mga taong pinili ng Diyos upang maging mga saksi ng kanyang kaluwalhatian sa mundong ito. Ang aming versikulo ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak at magsaya tayo dito. Ang verse na ito ay hindi lamang simpleng salita na nababasa natin sa Biblia, kundi ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na dapat nating gawin sa bawat umaga na dumadating sa aming buhay. Kapag sinasabi nating ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kinikilala natin na ang araw na ito ay hindi aksidente, hindi nangyari lang basta, hindi produkto ng pagkakataon, kundi ito ay sadyang ginawa, pinlano at inihanda ng aming makapangyarihang Diyos para sa amin. Ang salitang ginawa dito ay tumutukoy sa isang deliberate act ng Panginoon na may layunin, na may plano, na may direksyon para sa aming buhay. At dahil ang Panginoon ang gumawa ng araw na ito, kailangan nating magalak at magsaya dito, hindi dahil sa mga circumstances na nakapaligid sa atin, kundi dahil sa katunayan na ang Diyos ay nasa kontrol ng lahat ng bagay. Ngayon, hinihikayat ko ang bawat isa sa inyong nakikinig na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-comment sa baba kung nasa YouTube kayo o sa chat kung nasa Facebook Live kayo. I-type ninyo lang ang Amen kung kayo ay ready na magsimula ng makapangyarihang araw kasama namin ngayong umaga. I-type ninyo rin ang mga prayer request ninyo para mapanalanginan namin kayo. Hindi man namin mababasa lahat ngayon dahil sa dami ninyo, pero alam ninyo na ang bawat comment,
bawat prayer request, bawat panalangin na inyong isusulat ay nakikita ng aming Panginoong Hesukristo. Huwag kayong mahiya na magbahagi ng inyong mga pangangailangan dahil tayo ay isang pamilya dito sa ministeryo na ito at ang mga pamilya ay tumutulong sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon na handa na tayong lahat, magpatuloy na tayo sa aming panalangin sa Panginoon. Pakinggan ninyo ng mabuti ang mga salitang ibibigkas namin ngayong umaga at makipag-participate kayo sa pamamagitan ng pagsabi ng Amen sa mga bahaging tumutugma sa inyong puso, sa pamamagitan ng pagtaas ng inyong mga kamay kapag naramdaman ninyo ang presensya ng Espiritu Santo, at sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong mga puso sa mga mensaheng ibabahagi ng Panginoon sa amin ngayong araw na ito. Makapangyarihang Diyos, amang walang hanggan, Hari ng lahat ng mga hari, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, lumalapit kaming inyong mga anak sa inyong trono ng biyaya ngayong umaga na ito na puno ng pasasalamat at puri sa inyong dakilang pangalan. Kinikilala namin na kayo ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Kayo ang Diyos na lumalang ng walang hanggang mga mundo sa pamamagitan lang ng inyong salita. Kayo ang Diyos na naglalakad sa ibabaw ng mga tubig, na nagpaparami ng mga tinapay at mga isda, na nagbubuhay sa mga patay, na nagpapagaling sa mga may karamdaman. Kayo ang Diyos na naging tao sa pamamagitan ni Hesukristo upang iligtas kaming mga makasalanan. Kayo ang Diyos na namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. At kayo ang Diyos na muling nabuhay sa ikatlong araw upang bigyan kami ng walang hanggang buhay. Salamat po sa araw na ito na binigay ninyo sa amin. Salamat dahil gumising kami ngayong umaga na may lakas pa rin sa aming mga katawan. May kaisipan pa rin na nakakaintindi. May mga puso pa rin na tumitibok para sa inyong kaluwalhatian. Salamat dahil ang sikat ng araw ay sumalubong sa amin ngayong umaga bilang paalala na kayo ay liwanag ng mundo. Salamat dahil ang simoy ng hangin ay humahaplos sa aming mga balat bilang paalala na ang inyong espiritu ay nabubuhay sa amin. Salamat dahil ang mga tunog ng kalikasan ay umaawit ngayong umaga bilang parte ng malaking choir na pumupuri sa inyong kaluwalhatian. Salamat dahil sa mga pamilyang nakagising din ngayong umaga na handang maglingkod sa inyo. Salamat sa mga kapatid na nakikinig ngayon na naghahanap ng inyong direksyon para sa kanilang mga buhay. Salamat sa mga ministry workers na patuloy na nagtatrabaho para sa pagpapalaki ng inyong kaharian dito sa mundo. Kinikilala namin ngayong umaga na kayo ay nandito sa aming gitna, na ang inyong presensya ay sumasaklaw sa bawat sulok ng lugar na kinaroroonan namin, sa bawat tahanan ng mga nakikinig, sa bawat opisina ng mga nagtratrabaho habang nakikinig, sa bawat sasakyan ng mga nasa biyahe. Ang inyong presensya ay hindi limitado ng mga pader, hindi nahahadlangan ng mga distansya, hindi nauubusan ng kapangyarihan kahit saan man kami naroroon. Kayo ay ang Diyos na nasa lahat ng dako, na nakakita sa lahat ng bagay, na nakakarinig sa lahat ng mga panalangin, na may kakayahang sagutin ang lahat ng mga pangangailangan namin sa parehong oras. Ngayong umaga, nais naming pag-usapan ang tema ng pagkakaroon ng makapangyarihang simula sa bawat araw na binibigay ninyo sa amin. Marami sa amin ang nagsisimula ang araw na walang kamalayan kung gaano kahanga-hanga ang mga plano ninyo para sa amin. Marami sa amin ang nagsisimula ang araw na nababalot ng takot sa kung ano ang mangyayari, nababalot ng pag-aalala sa mga problemang kinakaharap namin, nababalot ng pagdududa sa aming mga kakayahan na makamit ang mga pangarap namin. Subalit ang inyong salita sa mga awit 118:24 ay nagsasabi sa amin na ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak at magsaya tayo dito. Ang bersikulong ito ay nagbibigay sa amin ng revelation na ang bawat araw ay hindi nangyayari lang, kundi sadyang ginawa
pinlano at inihanda ninyo para sa amin. Kapag sinasabi nating ginawa ng Panginoon, ibig sabihin ay may layunin ang araw na ito, may mission ng araw na ito, may mga blessing na naghihintay sa araw na ito, may mga breakthrough na prepared na para sa araw na ito. Hindi tayo dapat mag-start ng pessimistic o negative, kundi dapat tayong mag-start ng may expectation na makakita ng mga milagro, na makakaranas ng mga sagot sa panalangin, na makaka-encounter ng mga solusyon sa mga problema namin. Alam namin, Panginoon, na bilang mga taong nabubuhay sa mundong ito, may mga natural na weaknesses kaming lahat. May mga umaga na nagigising kami na walang motivation. May mga umaga na parang ang bigat ng mundo ay nasa aming mga balikat. May mga umaga na parang walang pag-asa sa mga sitwasyon namin. Minsan ay nagigising kami na naiisip namin ay pare-pareho lang ang mga araw namin. Walang pagbabago, walang improvement, walang progress sa mga aspeto ng aming buhay. Minsan ay nagigising kami na mas nangingibabaw ang mga negatibong thoughts kaysa sa mga positibong expectations. Mas malakas ang mga fear kaysa sa faith. Mas madali naming makita ang mga problema kaysa sa mga solusyon. Kaya Panginoon, hinihingi namin ngayong umaga na palitan ninyo ang aming perspective sa bawat araw na binibigay ninyo sa amin. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng revelation kung gaano ka-precious ang bawat 24 hours na binibigay ninyo sa amin, kung gaano kadaming opportunities ang nakatago sa bawat oras ng bawat araw, kung gaano kadaming mga blessings ang naghihintay lang na ma-unlock namin sa pamamagitan ng tamang attitude at tamang approach sa buhay. Tulungan ninyo kaming maintindihan na ang bawat umaga ay fresh start, na ang mga pagkakamali namin kahapon ay hindi na dapat mag-dictate ng kung paano namin haharapin ang araw na ito. Hinihingi namin, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng strength para magsimula ng araw na may enthusiasm, na may passion, na may determinasyon na gawin ang lahat ng mga gawain namin para sa inyong kaluwalhatian. Hinihingi namin na palitan ninyo ang aming mga negative self-talk ng mga positive declarations na based sa inyong mga pangako sa Biblia. Hinihingi namin na turuan ninyo kaming makita ang bawat araw hindi bilang burden na kailangan namin endure, kundi bilang gift na dapat namin i-maximize para sa inyong kaluwalhatian at para sa good ng mga taong nakapaligid sa amin. Hinihingi din namin, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng wisdom para makita ang mga opportunities na minsan ay natatago sa mga ordinary na activities namin. Minsan, ang breakthrough na hinahanap namin ay nasa loob ng regular na trabaho namin. Minsan, ang blessing na hinihintay namin ay nasa proseso ng pagtulong namin sa ibang tao. Minsan, ang solusyon sa mga problema namin ay nakabaon sa mga small steps na kailangan namin gawing consistent araw-araw. Buksan ninyo ang aming mga spiritual eyes para makita ang bigger picture ng mga plano ninyo sa aming buhay. Hinihingi namin na protektahan ninyo kami sa mga negative influences na pwedeng makasira sa aming positive outlook sa araw na ito. May mga tao sa paligid namin na patuloy na nag-complain, patuloy na nagsispread ng negativity, patuloy na nagsasabi na walang pag-asa sa mga sitwasyon namin. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng discernment para malaman kung kailan dapat namin pakinggan ang mga advice ng mga tao at kung kailan dapat namin i-filter ang mga salita nila dahil hindi naman aligned sa inyong will para sa aming buhay. Tulungan ninyo kaming maging mga carriers ng hope sa mga taong nakakasalamuha namin araw-araw. Kapag may mga kasamahan kami sa trabaho na discouraged, sana maging instrument kami ng inyong encouragement. Kapag may mga kaibigan kaming dumadaan sa mahirap na sitwasyon, sana magamit ninyo kami para magbigay ng practical help at spiritual support. Kapag may mga pamilya kaming may mga conflict, sana maging peacemakers kami na magdadala ng healing at restoration sa mga relasyon. Hinihingi din namin, Panginoon, na i-align ninyo ang aming mga goals para sa araw na ito sa inyong mga plans para sa amin.
Minsan may mga agenda kaming ginagawa na based lang sa aming human understanding pero hindi naman kasama sa master plan ninyo para sa aming buhay. Turuan ninyo kaming maging sensitive sa leading ng inyong espiritu para sa bawat decision na gagawin namin ngayong araw, para sa bawat conversation na sasalihan namin, para sa bawat project na tatapusin namin. Kasama ng mga panalangin na ito, nais din naming banggitin ang mga bersikulong nagbibigay sa amin ng kumpiyansa para sa araw na ito. Sa Jeremias 29:11, sinasabi ninyo sa amin, sapagkat ako'y nakakaalam ng mga pag-iisip na aking inisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng inaasahan at ng wakas. Ang versikulong ito ay nagbibigay sa amin ng assurance na ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay ay may purpose, na kahit hindi namin maintindihan ang buong picture ngayon, may magandang ending ang lahat dahil kayo ang humahawak sa aming future. Sa mga awit 23:1, sinasabi din ninyo sa amin, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkakakulang. Ibig sabihin nito ay sa araw na ito, lahat ng mga pangangailangan namin ay aalagaan ninyo. Lahat ng mga resources na kailangan namin ay ibibigay ninyo. Lahat ng mga wisdom na kailangan namin para sa mga decisions ay isa-share ninyo sa amin. Hindi kami mag-worry sa provision dahil kayo ang aming shepherd na palaging nag-a-assure na ang inyong mga tupa ay may lahat ng kailangan nila. Sa Roma 8:28, pinapaalala din ninyo sa amin na at alam nating sa mga nagsisiibig sa Diyos ay lahat ng mga bagay ay nagiging kapaki-pakinabang sa kanila na mga tawag ayon sa kaniyang kalooban. Ang verse na ito ay nagbibigay sa amin ng perspective na kahit may mga challenges na darating sa araw na ito, gagamitin pa rin ninyo ang lahat ng yon para sa aming good at para sa development ng aming character na mas maging katulad ni Jesus. Kaya ngayong umaga, ginagawa namin ang commitment na suportahan ang mga plano ninyo para sa aming buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng positive attitude sa lahat ng mga mangyayari. Ginagawa namin ang commitment na maging grateful sa lahat ng mga small blessings na makikita namin sa buong araw. Ginagawa namin ang commitment na maging blessing sa ibang tao sa pamamagitan ng mga salita at gawa namin. Ginagawa namin ang commitment na isik ang inyong guidance sa lahat ng mga decisions na gagawin namin ngayong araw. At ngayong patungo na tayo sa mas malalim na bahagi ng aming panalangin, nais naming lumalapit sa inyo para makipagtulungan sa mga specific na pangangailangan ng mga taong nakikinig ngayong araw. Alam namin, Panginoon, na bawat isa sa aming mga kapatid na nakikinig ay may kanya-kanyang mga situations na kinakaharap. May kanya-kanyang mga challenges na kailangan ng divine intervention. May kanya-kanyang mga pangarap na kailangan ng inyong guidance para ma-achieve. Una sa lahat, nais naming ipanalangin ang mga pamilya ng bawat isa sa nakikinig. Panginoon, alam ninyo na ang pamilya ang foundation ng lahat ng mga aspeto ng aming buhay. Kapag may peace at unity sa aming mga pamilya, mas madali naming ma-handle ang lahat ng mga challenges sa labas. Kaya hinihingi namin ngayong umaga na pagpalain ninyo ang bawat pamilyang represented dito sa aming panalangin. Sa mga asawang nakikinig, hinihingi namin na palakasin pa ninyo ang bond nila sa kanilang mga kapareha. Turuan ninyo silang maging patient sa isa't isa, maging understanding sa mga weaknesses ng isa't isa, maging supportive sa mga pangarap ng isa't isa. Sa mga marriages na dumadaan sa rough patches, hinihingi namin na magbigay kayo ng healing at restoration. Ibalik ninyo ang love na parang nawala na. Ibalik ninyo ang communication na parang naputol na. Ibalik ninyo ang trust na parang nasira na. Sa mga parents na nakikinig, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng wisdom kung paano mag-raise ng mga anak na may takot sa inyo, na may respeto sa authority, na may compassion sa kapwa. Sa mga single parents na double time ang trabaho dahil mag-isa lang silang nag-aalaga sa mga anak,
Hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng extra strength, extra patience, extra resources para ma-provide nila ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Sa mga anak na nakikinig, hinihingi namin na turuan ninyo silang maging obedient sa kanilang mga magulang, na maging grateful sa mga sacrifices na ginagawa ng kanilang mga magulang para sa kanila. Sa mga lolo at lola na nakikinig, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng good health para makasamahan pa nila ng matagal ang kanilang mga apo. Gamitin ninyo sila bilang source of wisdom at guidance sa kanilang mga pamilya. Sa mga apo naman, turuan ninyo silang maging respectful at caring sa kanilang mga nakatatandang kamag-anak dahil maraming aral na pwede nilang matutunan mula sa mga experiences ng mga nauna sa kanila. Hinihingi din namin na protektahan ninyo ang mga pamilyang may mga members na nasa ibang bansa para maghanap buhay. Pangalagaan ninyo ang mga OFW na sacrifice ang pagiging kasama ng pamilya para sa financial stability ng kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan ninyo sila ng strength para makayanan ang homesickness, bigyan ninyo sila ng favor sa kanilang mga employers, protektahan ninyo sila sa mga aksidente at mga karamdaman. Sa mga pamilyang naiwan naman sa Pilipinas, turuan ninyo silang maging patient sa paghihintay, maging wise sa pag-manage ng mga padadalang pera, at maging strong habang hinihintay ang pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng mga pamilya, hinihingi din namin na pagpalain ninyo ang kalusugan ng bawat isa sa nakikinig ngayong araw. Panginoon, alam namin na ang katawan namin ay templo ng inyong Espiritu Santo, kaya dapat naming alagaan ito at dapat din ninyong hilingin kapag may mga sakit. Hinihingi namin na pagalingin ninyo ang mga may diabetes, high blood pressure, heart problems, kidney problems, liver problems, at lahat ng mga chronic diseases na nakakaapekto sa quality of life ng mga tao. Hinihingi namin na bigyan ninyo ng complete healing ang mga may cancer, na i-shrink ninyo ang mga tumors, na i-restore ninyo ang mga cells na nasira na palakasin ninyo ang immune system nila para makabantay laban sa mga sakit. Sa mga may mga mental health issues tulad ng depression, anxiety, bipolar disorder, at iba pa, hinihingi namin na magbigay kayo ng peace na lampas sa pagintindi. Nabigyan ninyo sila ng hope sa gitna ng mga dark moments nila, na i-connect ninyo sila sa mga tamang tao na makakatulong sa kanila na ma-overcome ang mga struggles na ito. Hinihingi din namin na alisin ninyo ang stigma sa mental health para mas madaming tao ang makakakuha ng tulong na kailangan nila. Hinihingi din namin na protektahan ninyo ang mga bata sa mga sakit na common sa kanilang edad, na bigyan ninyo sila ng strong immune system para makabantay laban sa mga virus at bakterya. Sa mga matanda naman, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng strength sa kanilang mga katawan kahit tumatanda na sila, na panatilihin ninyo ang sharpness ng kanilang mga isip, na bigyan ninyo sila ng peace sa proseso ng pagtanda. Kasama din ang physical healing, hinihingi namin ng spiritual at emotional healing para sa lahat. May mga taong kailangan ng healing mula sa past traumas, mula sa mga naranasang betrayal, mula sa mga disappointments na naging dahilan para mawala ang kanilang trust sa mga tao o maging sa inyo. Hinihingi namin na magbigay kayo ng healing na magre-restore sa kanilang ability na mag-trust ulit, na magmahal ulit, na mag-hope ulit sa future. Sa mga aspeto naman ng liberation, alam namin, Panginoon, na may mga tao na nakakadena sa mga addiction na nakakaapekto sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga pamilya. Hinihingi namin na palayain ninyo ang mga naka-addict sa alak, sa droga, sa sugal, sa pornography, at sa lahat ng mga vices na kumukulong sa kanilang potensyal na maging productive members ng lipunan. Bigyan ninyo sila ng strength para ma-overcome ang temptation. I-connect ninyo sila sa mga support groups na makakatulong sa kanilang recovery, at bigyan ninyo sila ng fresh start sa buhay.
Hinihingi din namin na palayain ninyo ang mga tao sa mga financial bondage. May mga taong stuck sa cycle ng utang dahil sa mga mali nilang financial decisions sa nakaraan. Hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng wisdom para makagawa ng mga tamang hakbang para mabayaran ang kanilang mga utang at makapagsimula ng financial stability. Turuan ninyo sila ng proper budgeting, proper saving at proper investment para hindi na sila matrap sa ganitong sitwasyon sa hinaharap. Palayain din ninyo ang mga tao sa emotional bondage tulad ng bitterness, resentment, unforgiveness na nakabara sa kanilang hearts. May mga taong hindi pa rin nakapagpatawad sa mga taong nanakit sa kanila noon, kaya sila ay stuck sa galit at hinanakit na nakakaapekto sa kanilang relationship sa ibang tao at sa inyo. Turuan ninyo silang magpatawad, hindi dahil deserve ng mga taong yun ang forgiveness, kundi dahil kailangan nila ng freedom para makamove forward sa buhay. Sa mga specific na sitwasyon naman na kinakaharap ng mga nakikinig, hinihingi namin na bigyan ninyo ng solusyon ang mga nag-aantay ng job opportunities. May mga graduate na matagal nang naghahanap ng work, may mga unemployed na kailangan ng income para sa kanilang mga pamilya, may mga underemployed na kailangan ng better opportunities para ma-maximize ang kanilang mga skills at talents. Buksan ninyo ang mga pintuan ng opportunity para sa kanila. I-connect ninyo sila sa mga tamang companies at organizations na magbibigay sa kanila ng fulfilling careers. Sa mga may mga business na struggling, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng innovative ideas para ma-improve ang kanilang products at services. Dalhan ninyo sila ng mga customers na magsusuporta sa kanilang business. Protektahan ninyo sila sa mga competitors na gumagamit ng unfair practices at bigyan ninyo sila ng wisdom para makagawa ng mga tamang business decisions. Sa mga estudyanteng nakikinig, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng focus sa kanilang pag-aaral. Nabigyan ninyo sila ng retentive memory para matandaan ang mga lessons na natutuhan nila. Nabigyan ninyo sila ng good relationship sa kanilang mga teachers at classmates. Sa mga may mga exams na darating, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng clarity ng isip at calmness ng loob para ma-perform nila ng maayos. Hinihingi din namin na ipanalangin ang aming bansa at ang mga leaders namin. Panginoon, alam namin na ang Pilipinas ay dumadaan sa maraming challenges sa economic, political at social aspects. Hinihingi namin na bigyan ninyo ng wisdom ang aming Pangulo at ang lahat ng mga government officials para makagawa sila ng mga policies at programs na makakabuti sa lahat ng mga Pilipino. Protektahan ninyo ang aming bansa sa mga natural disasters, sa mga terrorist attacks at sa lahat ng mga threats na pwedeng makaapekto sa peace at security ng aming mga komunidad. Hinihingi din namin na bigyan ninyo ng integrity ang mga pulis, sundalo, judge, lawyer at lahat ng mga nasa law enforcement at judicial system para maging fair ang justice sa aming bansa. Alisin ninyo ang corruption sa lahat ng level ng government para ang mga resources ng bansa ay ma-maximize para sa development ng mga infrastructure, healthcare, education at iba pang important services. Sa aming mga lokal na komunidad, hinihingi namin na ipanalangin ang mga mayor, governor, barangay captain at lahat ng mga local officials na may direct impact sa day-to-day life namin. Bigyan ninyo sila ng compassion para sa mga poor at disadvantaged members ng aming mga komunidad. Bigyan ninyo sila ng vision para sa development ng mga lugar namin. Hinihingi din namin na ipanalangin ang Universal Church, lahat ng mga denominasyon at ministries na nagsiserve sa inyong pangalan. Bigyan ninyo ng unity ang mga church leaders. Alisin ninyo ang mga division na based lang sa mga petty issues na hindi naman relevant sa mission ng church na mag-spread ng gospel. Gamitin ninyo ang church para maging light sa midst ng darkness ng mundo.
para maging voice ng mga walang boses, para maging hands at feet ni Jesus sa mga nangangailangan. Ipanalangin din namin ang mga missionaries na nasa ibang bansa, ang mga pastors na nag-serve sa mga remote areas, ang mga ministry workers na nag-sacrifice ng kanilang personal comfort para sa advancement ng inyong kingdom. Protektahan ninyo sila, bigyan ninyo sila ng provision, at gamitin ninyo sila para madaming souls ang masave. Sa mga hindi pa ninyong nakilala personally, hinihingi namin na buksan ninyo ang kanilang mga puso para sa gospel message. May mga kapamilya, kaibigan, kasamahan sa trabaho, kapitbahay, na hindi pa nila alam ang saving grace na makukuha nila kapag tumanggap sila kay Jesus as their personal Lord and Savior. Gamitin ninyo kaming mga believers para maging effective witnesses, para sa pamamagitan ng aming lifestyle at ng aming mga salita, makita nila ang difference na ginagawa ninyo sa mga buhay ng mga sumusunod sa inyo. At sa aming community dito sa ministry na ito, hinihingi namin na pagpalain ninyo ang bawat isa sa mga subscribers, followers, regular viewers, occasional visitors, at lahat ng mga nakakakita ng mga content na ginagawa namin. Tulungan ninyo kaming maging responsible sa mga messages na isha-share namin, na laging aligned sa inyong word, na laging encouraging, na laging practical para sa everyday life ng mga nakikinig. Protektahan ninyo kaming lahat sa mga attacks ng kaaway na gustong sirain ang ministry na ito. Pagkatapos ng aming malawakang intercessory prayers, nais din namin na mag-focus sa mga practical na aspeto ng buhay na kinakaharap namin araw-araw. Una dito ay ang aming pangangailangan sa provision. Panginoon, alam ninyo na lahat kaming nabubuhay sa mundong ito ay may mga material needs na kailangan namin ma-meet para makapag-function properly sa mga responsibilities namin. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng daily bread, hindi lang literally na pagkain, kundi lahat ng mga resources na kailangan namin para maging productive at contributory members ng society. Sa mga may mga business, hinihingi namin na palakihin ninyo ang kanilang income streams, na magdala kayo ng mga customers na magsusuporta sa kanilang products at services. Nabigyan ninyo sila ng innovative ideas para ma-improve pa ang kanilang business operations. Protektahan ninyo ang kanilang investments, bigyan ninyo sila ng wise advisors na makakatulong sa kanilang business growth. Sa mga employees, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng job security, na bigyan ninyo sila ng favorable relationship sa kanilang mga bosses at co-workers, na ma-recognize ang kanilang hard work through promotions at salary increases. Sa mga freelancers at mga may seasonal jobs, hinihingi namin na magpadala kayo ng consistent na projects na magbibigay sa kanila ng stable income. Hinihingi din namin na turuan ninyo kaming maging good stewards ng mga blessings na binibigay ninyo sa amin. May mga tao na kahit malaki ang income ay laging kulang pa rin dahil hindi maayos ang money management. Turuan ninyo kaming mag-budget ng tama, mag-save para sa future, mag-invest sa mga vehicles na magbibigay ng passive income, at mag-give ng portion ng aming blessings sa mga ministry at sa mga nangangailangang tao. Sa trabaho naman, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng passion sa mga ginagawa namin. May mga tao na stuck sa jobs na hindi nila gusto pero kailangan nila para sa survival. Hinihingi namin na kahit sa ganitong sitwasyon, mahanap pa rin nila ang ways para maging excellent sa kanilang work, para maging blessing sa kanilang workplace, at para gamitin ang kanilang position bilang platform para sa ministry. Hinihingi din namin na protektahan ninyo kami sa workplace accidents, sa workplace stress, sa toxic co-workers, at sa lahat ng mga negative influences sa aming work environment. Bigyan ninyo kami ng favor sa mata ng aming mga supervisors. Bigyan ninyo kami ng wisdom para ma-handle ang mga conflicts sa workplace, at bigyan ninyo kami ng strength para ma-maintain ang work-life balance.
Para sa mga naghahanap ng work, hinihingi namin na i-connect ninyo sila sa mga job opportunities na perfect match sa kanilang skills, experience at passion. Bigyan ninyo sila ng confidence sa mga job interviews. Bigyan ninyo sila ng favor sa mga recruitment process. At bigyan ninyo sila ng patience habang naghihintay ng tamang opportunity. Hinihingi din namin na turuan ninyo kaming maging wise sa financial decisions. May mga investment opportunities na pwedeng scam, may mga business ventures na pwedeng hindi profitable, may mga major purchases na pwedeng hindi necessary sa ngayon. Bigyan ninyo kami ng discernment para malaman kung aling opportunities ang worth it na i-pursue at kung aling mga bagay ang dapat namin i-delay muna. Sa mga may mga utang, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng clear payment plan para ma-liquidate nila ang mga obligations nila. Turuan ninyo silang maging disciplined sa pag-allocate ng portion ng income nila para sa debt payment at bigyan ninyo sila ng extra income sources para mas mabilis nilang matapos ang pagbabayad. Hinihingi din namin na ipanalangin ang economic situation ng aming bansa. May mga policies na nakakaapekto sa cost of living, sa job opportunities, sa business climate. Hinihingi namin na bigyan ninyo ng wisdom ang mga economic planners ng bansa para makagawa sila ng mga strategies na makakatulong sa economic growth na makaka-benefit sa lahat ng sectors ng society. At ngayon, patungo na tayo sa mga declarations na based sa mga promises ninyo sa Biblia. Ang mga declaration ay hindi lang mga wishful thinking, kundi mga spiritual acts na nagre-release ng power ng Diyos sa aming mga sitwasyon. Kapag dinideclare namin ang mga salita ng Diyos sa aming mga buhay, ginagawa namin ang spiritual transaction na nagko-convert ng mga promises from potential reality to actual manifestation. Dinideclare namin ngayong araw na kami ay mga anak ng hari ng mga hari, kaya may authority kaming makipag-partner sa Diyos sa pag-establish ng kanyang kingdom sa earth. Dinideclare namin na kami ay hindi mga biktima ng circumstances, kundi mga overcomers na may power para ma-influence ang aming environment para sa good. Dinideclare namin na ang lahat ng mga plano ng kaaway laban sa amin ay hindi matutuloy dahil mas malakas ang Diyos na nasa amin kaysa sa kaaway na nasa mundo. Base sa Deuteronomio 28:13, dinedeclare namin na ang Panginoon ay gagawa sa atin na ulo at hindi buntot, at tayo ay magiging sa itaas lamang at hindi sa ibaba. Ibig sabihin nito ay hindi kami mga followers lang sa buhay, kundi mga leaders na ginagamit ng Diyos para mag-influence ng positive change sa aming communities. Hindi kami mga dependent lang sa ibang tao, kundi mga sources of blessing para sa mga taong nakapaligid sa amin. Base sa Filipos 4:19, dinedeclare namin na ang aming Diyos ay magkakatusog ng lahat ng aming pangangailangan ayon sa kaniyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ibig sabihin nito ay walang pangangailangan namin na hindi mapupunuan ng Diyos. Walang legitimate desire namin na hindi niya pahahalagahan. Walang dream namin na masyadong malaki para sa kanyang power. Base sa Roma 8:37, dinideclare namin na sa lahat ng mga bagay na ito ay kami ay higit na mga mananaig sa pamamagitan niya na umiibig sa amin. Ibig sabihin nito ay sa lahat ng mga challenges na dumarating sa amin, hindi lang kami nang survive, kundi nang thrive pa. Hindi lang namin na-overcome ang mga obstacles, kundi naging mas strong at mas wise pa kami dahil sa mga experiences na yun. Base sa Jeremias 1:12, dinedeclare namin na ang Panginoon ay nagbabantay sa kanyang salita upang tuparin ito. Ibig sabihin nito ay lahat ng mga promises na nabasa namin sa Biblia ay hindi lang theoretical concepts, kundi mga actual commitments ng Diyos na tiyak niyang tutupadin sa tamang panahon at sa tamang paraan. Base sa Isaiah 55:11,
Dinedeclare namin na ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gagawin ang aking kalooban at giginhawa sa bagay na kinaroonan ko. Ibig sabihin nito ay ang mga prayers namin ngayong umaga ay hindi lang mga salita na naglalaho sa hangin, kundi mga spiritual forces na nagwo-work sa spiritual realm para magdala ng breakthrough sa physical realm. Base sa Ran de Juan, Pangkasiapis 6:15, dinedeclare namin na ito ang pagkakatiwala namin sa Kaniya na kung kami ay humingi ng anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban, siya ay duminig sa amin. At kung alam namin na siya ay nakikinig sa amin sa anumang bagay na aming hinihiling, ay alam namin na mayroon kami ng mga kahilingan namin na aming hiniling sa Kaniya. Ibig sabihin nito ay ang mga prayer requests namin ngayong umaga ay sure na marinig ng Diyos. At dahil aligned naman ang mga requests namin sa Kanyang will, sure din na makakakuha kami ng positive response. Base sa Marcos 11:24, dinideclare namin na, kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay na inyong idalangin at hihingin, samahan ninyo ng pananampalataya na inyong natatanggap at kayo ay magkakaroon. Ibig sabihin nito ay ang posture namin sa prayers ay hindi hoping lang na mangyari ang mga hinihiling namin, kundi may confident expectation na nakakuha na kami ng mga sagot kahit hindi pa namin nakikita physically. Base sa awit 37:4, dinedeclare namin na magalak sa Panginoon at Kaniyang ibibigay sa iyo ang mga nasa sa inyong puso. Ibig sabihin nito ay habang nagfo-focus kami sa pagbibigay ng joy sa Panginoon through our worship, obedience at service, ibibigay niya sa amin ang mga desires ng hearts namin na aligned sa Kanyang perfect will. Base sa 2 Corinthians 9:8, dinedeclare namin na at magagawa ng Diyos na magkakaroon kayo ng sapat na lahat ng biyaya upang sa lahat ng panahon na magkaroon kayo ng sapat sa lahat ng bagay ay sagana kayo sa bawat mabuting gawa. Ibig sabihin nito ay hindi lang enough ang ibibigay ng Diyos sa amin, kundi more than enough para hindi lang makover ang aming personal needs, kundi makapag-contribute pa kami sa needs ng ibang tao. Base sa awit 91:10-11, dinedeclare namin na walang kasama ang magsasapit sa iyo o salot na malapit sa inyong tahanan, sapagkat siya ay magutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, na ingatan ka sa lahat ng inyong mga daan. Ibig sabihin nito ay may divine protection na sumasaklaw sa amin at sa aming mga pamilya, na ang mga angels ng Diyos ay actively involved sa pag-guard sa amin laban sa mga accidents, mga sakit, mga attacks ng kaaway. Dinideclare din namin na ang identity namin ay hindi based sa mga achievements namin, sa opinions ng mga tao sa amin, sa mga material possessions namin, kundi sa katunayan na kami ay mga beloved children ng Almighty God. Dinideclare namin na kami ay fearfully and wonderfully made according to Psalm 139:14, na ang bawat isa sa amin ay unique creation ng Diyos na may specific purpose sa Kanyang master plan. Dinideclare namin na kami ay mga joint heirs kasama si Jesus Christ according to Romans 8:17, na ang lahat ng mga inheritance na para kay Jesus ay shared din sa amin as His co-heirs. Dinedeclare namin na kami ay mga saints na called out from darkness to light, na ginawa kaming new creation where old things have passed away at lahat ng bagay ay naging new. Dinedeclare namin na ang future namin ay secured sa hands ng Panginoon, na kahit hindi namin alam ang lahat ng details ng kung ano ang mangyayari sa susunod na mga taon, may assurance kaming guided kami ng someone na nakakita na ng ending bago pa man nagsimula ang story. Dinideclare namin na ang best days namin ay hindi nasa past kundi nasa present, at especially sa future na hinanda ng Panginoon para sa amin. At habang patungo na tayo sa conclusion ng aming panalangin ngayong umaga, nais naming i-consecrate sa Panginoon ang lahat ng mga oras na darating sa araw na ito. Panginoon,
Mula ngayong oras na ito hanggang sa pagtungtong namin sa aming mga unan mamaya sa gabi, ino-offer namin sa inyo ang bawat minuto, ang bawat segundo, ang bawat heartbeat, ang bawat hininga bilang living sacrifice na magbibigay ng glory sa inyong pangalan. Sa mga conversations na makakasali namin ngayong araw, hinihingi namin na ang mga salitang lalabas sa aming bibig ay mga salitang magbubuild up sa mga nakakausap namin, magbibigay ng encouragement sa mga discouraged, magdadala ng light sa mga nasa darkness, magbabahagi ng hope sa mga walang pag-asa. Turuan ninyo kaming maging sensitive sa leading ng inyong spirit para malaman namin kung kailan dapat kaming magsalita at kung kailan dapat kaming makinig. Sa mga gawain na gagawin namin sa trabaho, sa school, sa bahay, sa community, hinihingi namin na gawin namin ang lahat with excellence, hindi para sa sariling glory namin, kundi para sa glory ninyo. Kahit ang pinakasimple na tasks ay gagawin namin ng buong puso dahil alam namin na kayo ay nakakakita sa lahat ng ginagawa namin at kayo ay nagre-reward sa mga taong faithful sa small things. Sa mga decisions na gagawin namin ngayong araw, mula sa mga major decisions hanggang sa mga minor choices, hinihingi namin na i-guide ninyo ang aming wisdom. Bago namin gawin ang important decisions, turuan ninyo kaming mag-pause muna, mag-pray muna, maghanap ng counsel muna para ma-avoid namin ang mga mistakes na pwedeng maging cause ng regret sa future. Sa mga temptations na pwedeng dumating ngayong araw, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng strength para makita ang way out na laging provided ninyo according to 1 Corinthians 10:13. Turuan ninyo kaming hindi umasa sa sariling willpower lang, kundi sa power ng inyong spirit na nabubuhay sa amin para ma-overcome ang mga temptations na ito. Sa mga opportunities na pwedeng dumating ngayong araw, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng discernment para malaman kung aling opportunities ang dapat namin kunin at kung aling mga bagay ang dapat namin i-decline dahil hindi aligned sa inyong timing para sa amin. Minsan may mga opportunities na mukhang maganda sa surface pero hindi pala part ng master plan ninyo para sa amin. Hinihingi din namin na ipagpatuloy ninyo ang proseso ng sanctification sa aming mga buhay. Araw-araw ay ginagawa ninyo kaming mas katulad ni Jesus sa character, sa attitude, sa responses sa mga situations. Kahit minsan masakit ang proseso ng pagbabago, thankful kami na hindi ninyo kami hinayaang maging satisfied sa kung sino kami ngayon, kundi patuloy ninyong ina-upgrade ang aming spiritual maturity. Hinihingi namin na panatilihin ninyo sa amin ang hunger para sa inyong word, ang passion para sa prayer, ang heart para sa worship, ang burden para sa souls ng mga hindi ninyo pa nakakakilala. Huwag ninyong hayaang maging complacent kami sa aming walk ninyo, kundi panatilihin ninyong fresh at exciting ang aming relationship sa inyo. At sa huli, hinihingi namin na sa pagtatapos ng araw na ito, masabi namin na ginawa namin ang best namin para sa inyong glory, na hindi namin sinasayang ang mga opportunities na binigay ninyo sa amin, na naging blessing kami sa mga taong nakasalamuha namin. Hinihingi namin na sa oras na hihiga kami sa aming mga kama mamaya, may peace kami na ang araw na ito ay well spent para sa advancement ng inyong kingdom at para sa good ng mga taong nakapaligid sa amin. Salamat sa lahat ng mga pagpapalang ibibigay ninyo sa amin ngayong araw. Salamat sa protection na isasaklaw ninyo sa amin at sa aming mga pamilya. Salamat sa guidance na ibibigay ninyo sa aming mga decisions. Salamat sa strength na ibibigay ninyo sa amin para matupad namin ang lahat ng mga responsibilities namin. Lahat ng ito ay hinahanap namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. At sa lahat ng mga kapatid na nakikinig, huwag ninyong kalimutang i-share sa amin sa comment section kung paano ginagamit ng Panginoon ang mga prayers na ito sa inyong mga buhay. I-type ninyo lang ang mga testimonies ninyo, ang mga sagot sa prayer na nakakuha ninyo, ang mga breakthrough na naranasan ninyo.
Ang mga testimonies ninyo ay nagbibigay ng encouragement sa ibang mga nakikinig na naghihintay din ng kanilang mga breakthrough. Mag-subscribe din kayo sa aming channel para hindi kayo ma-miss sa mga daily prayers at inspirational messages na sinashare namin. I-hit ninyo rin ang notification bell para maging first kayo sa makakarinig ng mga bagong uploads namin. At huwag din ninyong kalimutang mag-like ng video na ito bilang sign na naging blessing sa inyo ang aming prayer ngayong umaga. Ang mga likes ninyo ay tumutulong sa YouTube algorithm na ma-reach ang mas maraming taong nangangailangan ng spiritual encouragement. I-share din ninyo ang video na ito sa inyong social media accounts, sa family group chats ninyo, sa mga friend groups ninyo para mas maraming tao ang makakakuha ng blessing mula sa panalangin na ito. Salamat sa inyong patuloy na support sa ministry na ito. Ang bawat view, bawat comment, bawat share, bawat prayer ninyo para sa amin ay hindi namin nakakalimutan. Kayo ang motivation namin na patuloy na mag-create ng content na magbibigay ng spiritual nourishment sa mga taong naghahanap ng connection sa Panginoon sa pamamagitan ng digital platform. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na prayer session, sana ang biyaya ng aming Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaibigan ng Espiritu Santo ay sumainyo at sa lahat ng inyong mga gawain. Maging blessed kayo ngayong araw at sa lahat ng mga araw na darating. Sa pangalan ni Jesus, Amen.